At alam niyo po, sa pagsunod natin sa anong kalooban ng Panginoon sa atin, marami pong mga misconception, marami pong maling haka-haka na akala natin, ayun yung tama. Halimbawa po, kung tayo po ay nagtatrabaho, sabihin natin, Lord, will mo talaga na mag-resign na ako sa company ko na ito? Bigyan mo ako ng sign. Tapos may nakita ka habang nag-browse ka ng social media mo, nakalagay, kung naghahanap ka ng sign mag-resign, ito na yon. Sabihin natin, Lord, will mo talaga na mag-resign ako? Tama po ba yun? Tapos minsan, may nakita pa tayong post na Lord, mukhang ang ganda mag-Japan ngayon, open ulit sa visa. Kung will mo talaga na mag-Japan ako, ma-approve yung loan ko, Panginoon. Maglo-loan ka pala para makapag-travel ka lang. Pag hindi ako na-approve, hindi mo kalooban to, Panginoon. Pero pag na-approve ako, kalooban mo to. Marami tayong mga misconception. Tapos yung mga sa trabaho, di ba? Nakita tayong post na 100,000, 50,000 ang sahod. Pero papasok kayo ng Sunday. Lord, pag natanggap ako sa trabaho na to, kahit may Sunday, di sabihin, kalooban mo yun. Pag di ako natanggap, ayaw mo talaga. So marami pong misconception patungkol sa kung ano yung kalooban ng Panginoon para malaman natin yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Pero hindi po ganun yung paraan eh. Para malaman po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, yung God's will para sa atin, sa pamamagitan po yun ng kanyang salita, pakikipag-usap niya sa atin, and through prayer. Pakikipag-usap natin naman sa Diyos.